And congratulations, Charlie, once more. Uh, Nakausap ka namin before, nabanggit ka na napalitan si yung talagang kalaban mo ni Castañeda. Expected ba yun na magkakaroon ng pagbabago from the very first announcement kung sino talaga yung mga kalaban mo sa boxing arena? Thank you, sir, sa May 25. Yun, sa boxing kasi is may mga changes na mangyayari. Tulad nun, hindi lang yun isang basis na nangyari sa amin ng team Suarez, bagamat kung ati pong babalikan nung before that fight, nung kay Luis Correa na dapat si Henry Lebron, nag-back out din sa laban mga 3 weeks before the fight sana namin. So, and hindi lang yan, nung una pa talaga na si Nova nag-quit, back out din. So may mga history na kami na pwede talaga mangyari. And ang kagandahan dahil kahit ganun pa man ay nangyari sa laban, naka-prepared na kami, but yung training namin, hindi kami nawala sa goal namin, sa focus namin, na kahit sinong ilaban sa amin, kahit bukas, basta nakapag-training, nakapaghanda, handa kaming lumaban. So, yun yung nangyari. Nag-change agad yung mindset namin, ng training namin at strategy, nung nalaman namin na iba na yung maging kalaban namin. Okay. Then, what's the particular supports of Sir ALB sa yung laban sa Arizona? Yun, malaking tulong talaga si Sir ALB sa amin kasi yung may mga expenses din siyang nilabas para sa amin. So, as a boxer, as a fighter, is malaking bagay na po yun para sa amin kasi doon din kami, sabihin natin na kailangan din talaga ng isang atleta lalo na sa amin. And then sa pag-promote din ng mga laban para mas makilala ka pa. So malaking tulong yung si Boss LB sa amin, sa team. May last question for you. Anong update dito sa December competition mo? Meron na bang update dito sa inaayos? Tapos, nakalagay dito, inaay mo talaga na makalaban is si Emmanuel Navarrete ng Mexico. Yes po, for that matter po, I will pass the baton to my coach and handsome coach, sabi ko. Ang masasabi ko lang dito, dahil ito talaga yung target namin, yung world champion na si Emmanuel Navarrete. May laban sa ngayong December 7 sa Glendale, Arizona against Oscar Valdez. Sa boxing, maraming pagbabago. Just in case magkaroon ng injury sa kanilang dalawa, si Charlie ngayon nasa rank number 1 sa WBO. Dapat kami nakaprepare lagi dito. Kasi pag in-offer sa amin na kami yung nalaban, ito na opportunity na namin ito na makalaban ng world title. So sa ngayon, nag-aim pa rin kami na si Charlie maging next na kalaban ng world champion. So pag just in case na natuloy yung laban, may mga negotiation na gagawin yung laban dito sa tulong ni Group Champion Sixon na sana kapag yung top rank na dito dadalhin yung laban sa Pilipinas. So ang nag-arrest dito si Ceric Nabalta, siya na negotiate doon sa top rank kung paano gagawin yung laban. So other question siguro pwede nyo rin itanong kay Ceric regarding sa next na laban. Is there any update, sir, for the fight? So we're still currently in negotiations. Luckily, Chap Sing Song has graciously offered to host the fight. We're just going through the venues and everything else right now to try to put everything together. It's a production, right? So it's a major production, and it allows a lot of people from the U.S. to come here, including Top Rank and furthermore. So we're looking at those, eyeing things like Mall of Asia, Philippine Arena, different big venues hold the championship. Okay. Thank you. Sir ALB,
Opo, hindi lang po kayo pang entertainment, hindi lang pang pageant, tsaka pang showbiz. May sports din po kayo na minamanage. Tell something about it. Nag-venture din po kayo sa sport. I've been with sports for longest time kasi I managed talaga mga sikat na basketball players nung araw. And then I was the business manager of Manny Pacquiao for quite some time also. And I was the promoter din ng mga fights. And everyone knows naman I'm the chairman of URCC, which is also the mixed martial arts na league. No? So sports for me, it's another platform in part of the management ng company, and it's in all aspect may nandun tayo sa sports, nasa entertainment, nasa pageant, because I really want to help the Filipino sports and artists to promote our country, and in terms of yung mga talentong atleta, talentong artista, talentong mga beauty queens na at least natutulungan natin ma-promote ang mga talented Filipinos, and at the same time napopromote ang Pilipinas at nakakatulong to sa tourism natin. So that's gonna be a big help. That's why when I saw Charlie and he's a big potential in the boxing field, I approached him to help him, and I can be one of his managers. And of course our big boss is our promoter, it's si Governor Chapit Singson. He's our main man in our team. So parang siya si Papa Arong namin. Okay. So yan, maraming salamat. At least ito, may another Filipino na dapat pinagmamalaki natin. You help, your role it's very important as a media ng sports media. Let's promote Charlie this time. We need another fighter who will, to promote boxing in the Philippines again. Para ubingay uli ang boxing industry, and at the same time, there's another Asian. Pagmalaki natin, ang ating Senador Manny Pacquiao ay I think medyo maglilino na sa boxing. So there's another one na it's still zero, wala pang talo. Ito ay kaya nga maganda rin yung idea ni Governor Chapit na nadalhin ang fight dito sa Pilipinas at willing siyang i-promote ang fight dito at makausap ang top rank na ang main event ay Pilipino naman. So sana matuloy yon yung project ni the Governor Chapit. It's gonna be a big mileage for the Philippines na dito gagawin ang main event. Thank you, AFP. From ABS-CBN, Jack. Hi sir, Jack Batallones from ABS-CBN. Sir Delphine, sir, katulad nung kanina diniscuss, pa nagkakaroon ng late switches ng fight, nag-iiba yung fighter. Paano sir ginagawa yung adjustment? Kasi of course, iba yung moveset nung papalit Nakaka-apekto ba yun sir sa preparation? Sa totoo lang, malaking epekto yun. Like nung last na laban namin against Henry Lebron, ang offer sa amin doon is title eliminator. Tapos bumagsak sa ng title nung lumaban kay Luis Correa. So napakalaking epekto doon sa laban ni Charlie. Then 1 week lang yun, saka 1 week lang bago nag-iba yung laban. So para sa akin, as a coach, ang hirap talaga kasi siyempre aralin pa namin yung laban, katulad ng isang linggo. Napakaganda lang kay Charlie kasi ang bilis niya mag-adapt sa laban. Nung sinabi ko na ganito gagawin namin, nagagawa naman yan. So itong laban na naman kay Andres Cortez, 2 weeks na notice na bago nag-cancel yung laban. So napakahirap din dahil hindi namin alam kung paano namin gagawin. Siyempre, mag-aaral talaga ng katutulang kung siguro nakita din ni Charlie. Gabi sa umaga ako nanood ng mga laban ni Andres Cortez. So, parang doon lang yung time ko, tinitingnan ko yung laban ko, ano yung magandang gagawin namin. Then, during sa training, ina-apply namin kung ano yung dapat gawin. Kung nakita nyo doon sa laban na paano bumagsak yung si Jorge Casaneda, game plan po namin yun.
Charlie. So, napakaganda din, nakuha din ni Charlie. Saka maganda yung pinakita niya sa laban na yun. Sir, paano kunyari ngayon, katulad ng sinabi mo kanina, last minute, yung mga kalaban ni Navarrete sa December ay hindi pwede at maging last minute din nabunod si Charlie, paano di ba parang magiging unfair advantage para kay Charlie, hindi siya nakapaganda? Or paano kayo mag-prepare for that? Yun nga, kailangan hindi kami kumbaga, nagtitraining pa rin kami. So, next week siguro mag-start na yung regular training namin. Kailangan namin magkapaganda. Matuloy man o hindi, basta kami ni Charlie naka-ready. Kasi ang tinitingnan ko doon yung opportunity na bibigay sa amin. Hindi naman lahat siguro hero na bibigyan ng World Championship na laban. So, sayang yung opportunity na ibigay sa amin na hindi namin tatanggapin. So, kaya yung gagawin ko rito, sabi ko kay Charlie, isang linggo sa pamilya na pahinga, then back to regular training kami. Just in case na ganun yung mangyayari kay Valdez at Emmanuel Navarrete na 1 week or 2 week na notice go dyan sa nakapag-ready kami. Okay, good afternoon, Coach, everyone. Ian Suyu from TV5. To Coach, yun nga, sabi ninyo parang we're still looking at all possible na makakalaban. No? Pero aside from Navarrete, meron na ba tayong ibang tinitignan? Just in case, no, na in the event na mag-pass or may ibang offer, may ibang boxer na lumapit sa inyo? Yes, magandang tanong yun. Una-una si Charlie nasa rank number 4 sa IBA, 4 or 5. So just in case na si Charlie din ang kukunin na kalaban, go kami dyan kasi opportunity yan eh, world title. So lahat ng opportunity ba sa world title, kukunin namin yan. Actually, nung mayroon kaming mandatory sa IBF pero gumawa ng paraan yung champion si Anthony Kakasin na matanggal kami dun sa level ng mandatory. Sayang din sa amin yun na siyempre alam naman natin yung laban sa boxing. Sa tingin talaga nila medyo tagilid sila. Gumagawa sila ng paraan paano makaiwas kay Charlie. So yung pinakamagandang opportunity na ibibigay sa amin sa mandatory sana. So kaya yun ang hinahabol namin, makapaglaro kami ng mandatory para yung champion hindi na makaiwas sa amin. Sa ngayon nasa ranking kami, may chance pa silang pumili na laban eh. So kung ano ibibigay sa amin na laban, pinupuan na namin. This one's for Charlie naman. Charlie, magandang hapon. At 36 years old, you're still undefeated, 18-0. Do you think may pressure ba when it comes to age as a factor? Lalo naghahabol for, we're looking for a world title shot. Thank you for sa question na napakaganda. Ang pressure kasi is normal lang po yun bilang isang atleta. Ang challenge dyan, paano mo overcome yung pressure na yan. So as for me, tinitake ko siya na challenge sa akin. Kaya dyan papasok yung discipline, karakter mo, yung dapat total package ka na kasi kapag magpadala ka sa mga pressure na yan is di mo ma-implement yung gusto mong gawin. So, blessing nga yan sa akin eh. Maraming nagsabi na 36 years old na ako but dyan ako nagpo-proceed na ang chance is malapit na ako sa isang goal. Ginagawa ko siya na challenge sa akin. Hindi lang sa akin, siguro sa team namin. So maganda yun, meron kang nilook up, tinitingnan na kahit sa ganitong edad mo, kasi usually tinitingnan nila na kapag nasa 30 above ka na pataas, dito sa Pilipinas kapag professional ka is pa down na. But challenge yan sa amin ni coach sa team. And I believe naman na malapit na kami sa aming goal to become our champion. Siyempre, hindi lang dahil po yun sa akin, dahil sa coach o kung sino pa man, kundi dahil sa mga nakapalibot sa akin na ginagamit din ng Panginoon para maabot ko yung pangarap. So 100% healthy, Charlie. Po. Yes. Okay, follow-up question ko na lang din. Siyempre, naging matagal rin yung serbisyo mo for the national boxing team. And now actually, parang may mga nalalaman tayo na Yumir Marshall plans to go all out na pagdating sa pro level. Ikaw ba, ano bang maipapayo mo para sa isang kagaya ni Yumir na after a heartbreaking loss
doon sa nakaraang Paris Summer Olympics. Ngayon, focus na siya for professional scene. Yun nga, siyempre, kilala naman natin si Yumer. Ako, naging team captain nila ako sa national team. Sila Carlo Paalam, sila Misty Peticio. So, may background ako sa mga characteristic nila kung paano sila mag-training, yung discipline nila. Lalo na si Yumer na mag-focus na sa professional. Alam ko naman din na ang laki ng potensyal ni Yumer kasi pambihira lang yung mga professional boxer natin na ganyan kalaki, katangkad, at saka yung timbang. So, I believe naman na lahat ng mga gusto niya talagang kinukuha niya. Iba din siya pag gusto niya, pinupursigihan niya, pinagtrabuhan niya. So, may potential din talaga na maging soon to be, maging world champion in God's will. Basta ako, 100% o 200% lang ako, suporta ako sa mga atletang Pilipino. Hindi lang sa boxing. Kasi sila talaga ang nagdadala ng karangalan nating bansa. Isa sila sa nagdadala. Alright, maraming salamat, Charlie. Thank you po. Thank you. Any more questions? Good morning, Charlie. Good afternoon, Charlie. Ivan Swing ng Daily Tribute. So far, ano yung, kumbaga, plan B ninyo since, wait lang. Ano yung plan B ninyo since most likely, very unlikely na di kayo makapag-stage ng title fight sa Manila ngayong December? Yun nga, ibigay ko kay Coach Delpin, parang second option. Plan B namin, no? Inopera namin kay Gob. Handa naman tumulong si Gob nang gagawin yung laban dito. So, ina-arrange ni si Rick Nabalta kung papayag yung Top Rank na dito gagawin yung laban. So, pag hindi siya natuloy itong laban namin, continue pa rin yung training namin dito kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa boxing. Like, Navarrete Valdez, pag nagka-injury yun, rank number 1 si Charlie. Tapos hindi kami nakapaganda. Sayang din yung opportunity. So kailangan namin makapaganda dito. Pero next year, anong buwan yung kumbaga target? Nakadepende sa Top Rank kasi kung sino ma-retain pa rin yung title kay Navarrete, either siguro mga March or February or March. 2 more fight pa yung kontrata namin doon sa Top Rank. So malaking chance talaga na maglaban pa si Charlie saka si Navarrete. Thank you. I'd like to ask Rick. Rick, we were talking about this earlier. What do you think the chances are for Top Rank in re-establishing its presence in the Philippines? Well, I think like anything else, we have to promote it. We're all blooded Filipinos here, and we really need to promote Filipino pride. We need to promote who we are, and in order to do that, they need to hear our war cry with Charlie. They need to hear the Filipinos are here. We have an opportunity. We need to put ourselves back on the map. I mean, we talked about it earlier that since Manny Pacquiao, Manny was a great boxer, but he was also a great entertainer, and he was able to put himself out there a lot and get a lot of attention from that. And Charlie's, right there with him in the sense of he's an entertainer. He knocked him out in round 3. He woke people up in the U.S. who never heard of Charlie Suarez before. Filipinos that I'm friends with throughout the United States called me and said, "Hey, I saw you. Who's Charlie Suarez?" But that just leads it to the fact that we're not promoting him as a whole here in the Philippines. And we really need to, promote Charlie more and promote Philippine pride, because that's what it's all about. Right. But boxing is big here, right? I mean, we have a lot of diehard boxing fans. Correct. But boxing is international, and we need to put more emphasis on promoting our boxers, our ability to put that out there, and
I think that the more support we get here in our homeland from all of the Filipinos here, not only with the fact that we'll get top rank, but we'll get other promoters to come here and want to do fights here in the Philippines. I mean, it's been since Thrilla in Manila, right? Everybody knows that. The most popular fight ever in the Philippines. I mean, that was what, 1975? 76. 76. So, I mean, let's just all, you know, that's the biggest thing we can do is promote that Philippines is a positive place and it's a great opportunity for them to be able to bring a fight here. Thank you, Rick. Good afternoon, Charlie and Coach Bobby, Coach Delphin, and Ivan Saldeno from Davao, Philippines. So I was checking the Anthony Cacaces division, yung IBF, and nga, you're currently ranked 5th or actually 4th kasi walang number 2. Pero yung ranked 6th, Mark Magsayo. If in case, biglang wala. If in case biglang Charlie Suarez versus Mark Magsayo, are you open to that? Ano din yun, titingnan din namin ni Charlie kasi hindi naman natin pwede iwasan just in case na sila talaga ipaglaban dalawa, bakit hindi? Ang boxing naman, entertainment ko eh. So kailangan natin malaman kung sino talaga yung magaling sa kanilang dalawa. Hindi naman pwede na porque Pilipino siya, si Charlie Pilipino din na hindi pwede lumaban. So basta sa amin, kung ano ibigay na, kung sino man ibigay sa amin na kalaban, lalabanan namin. Okay, so according to survey, since it's mentioned here that Mark Magsayo is also ranked a ranked contender in Anthony Cacaces' title bid, if in case it's going to be Suarez versus Magsayo, is that going to be the match that will take place in the Philippines? Again, those are things that will have to be discussed amongst the matchmakers and also the promotions. They're the ones that really put those things together at the end. Makes sense. Thank you very much. Thank you, Ivan. Fritz. Good afternoon. Fritz De Los Santos from Abante Sports. Para kay Charlie, kapag materialize na sa December, kapag natuloy na talaga na sa December sa Pilipinas gawin yung next fight mo, ano ba to para sa'yo? Added pressure ba o added motivation na sa harap ng mga kababayan mo ikaw lalaban? Motivation po yan and yan po yung dream fight namin ng team kasi yun nga, hindi lahat ng boxing hero makapaglaban sa World Championship. So once dumating yung opportunity, kunin na namin and paghandaan siyempre at pagtagumpayan. So ano na yan, yan yung kung gaano yung pagsisikap namin nagsimula kami ni Coach saka yung team is mas dapat pahigitan pa namin ng sobra-sobra dyan kasi maaaring yung opportunity na yan, yung chances na yan, maaaring hindi na talaga babalik. Kapag dumaan, lumipas, maaaring hindi na bumalik. So kapag dumating, kukunin na namin. Okay. Another question. Kakagaling mo lang sa panalo nitong September 20. So, itong mga nakalipas na araw, syempre medyo relax ka pa. Kailan ka ulit babalik sa full training mode para sa anticipation ng next fight mo? Yun nga, sabi ni Coach is next week. But kahapon, start na ako mag-training nung nakaraan. So, active rest lang. Kasi kapag pabayaan ko din yung sarili ko, kahit wala pa namang nakatingin kahit walang nagsasabi, basta sa akin kasi, nasa level na siguro na yung goal mo is gusto mo nang makuha ba. But alam naman natin na talaga, slowly talaga yan but surely. So ako hindi lang ako nagpapabaya. Yun lang yung nilagay ko sa isip ko na dapat may malaking responsibilidad ako sa sarili ko. Okay, salamat and good luck. Thank you. Thank you, Fritz. Anyone else? Delphin. Ayon sa bali-balita, the reason daw kaya na-risken si Cortez is because of a training injury daw. So, can you shed light on that? Totoo ba yun? Tinawag sa amin na makancel yung laban. Sa totoo lang, sumakit talaga yung ulo ko dun
parang hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Charlie. Siyempre siya yung naghirap talaga, siya nag-training, siya nagpagbubugan. Nahirapan ako noon kasi sabi ko, titingnan ko kung paano ko siya i-explain na na-cancel yung laban. Nakapaganda na kami dito ng maayos. Nung sinabi sa akin na na-cancel, tinanong ko agad ka na yung reason. Sa totoo lang sinabi sa akin, low sugar. Low sugar. Sino nagsabi nun? Taga-Top Rank. So, siyempre hindi ako naniwala doon. Sabi ko sa kanila, siguro natakot lang si Andis Cortez. Sa totoo lang, yung sparring kami doon sa wildcard game, maganda kasi pinakita ni Charlie na performance during sa sparring. Kasi yung mga sparring niya doon, mga undefeated boxer, malalagay sa kanya. Madaming humanga kay Charlie doon, una si Freddy Rhodes. Humanga talaga sa performance na pinakita ni Charlie doon sa sparring. Then yung mga ka-sparring ng mga ibang trainer, sabi lang galing nito na fighter kasi yung ka-sparring niya matatangkad, malalaki, mga undefeated din. So nung makita nila na maganda yung performance ni Charlie, sabi ni isang coach sa akin, coach, ang laki ng potential ni Charlie kahit nasa edad na siya. Puro kaya niya pa yung maging champion. Sabi ko dun sa coach, thank you kasi siyempre na-appreciate niya yung performance namin ni Charlie. Kaya break lang daw nga yung sabi niya sa akin, break lang yung kulang kay Charlie. Mabigyan siya ng magandang break. Even Bradley, nag-usap kami ni Bradley. Ang kulang daw talaga kay Charlie is break lang. So sabi niya, ang galing ng fighter mo. Pagkasabi niya pa nga sa akin, I like your boy. Ganyan. Yan pagkasabi niya ni Bradley sa akin. Sabi niya, ang kulang na doon talaga kay Charlie is a break. Yun lang yung sa akin. So, nung balikan ko ulit yung tanong mo sa akin na ang reason doon sa is low sugar. Sabi ko, grabe naman ito. Siguro takot talaga sila kay Charlie kaya iniwasan nila. Nakita nila na mas magaling si Charlie sa kanila. Nag-back out sila sa laban. Okay. So, for the record, natakot? Yes, natakot. Okay. Ibang klase talaga itong Charlie. Any other? Ivan. Since napag-usapan na rin yung takot ng original na kalaban, kasi nga, when it was announced na may bagong kang kalaban, na syempre, mag-iiba bigla yung training regimen kasi ako bagong kalaban, so back to zero. Pero paano napadala yung buhay niya kasi yun nga, knock-out yung kalaban? Yeah, you. Yes sir, yun nga, dahil ganun ang nangyari is si coach kasi multitasking. So, research agad sa loob ng ilang weeks. Pati pagtulog, hindi nakatulog kasi laging nanonood. Na-observe ako, tinitingnan niya. Pero ako, tumitingin din ako sa kalaban ko. Nung nag-change, sinabi niya, sabi ni coach, kinausap niya ako, sabi niya, Tol, may changes sa laban. Alam ko na parang nag-sink-in sa mind ko na gano'n yung kalaban nag-back out. Sinabi niya ganito, may bago tayong kalaban. Ito ang binigay ng Top Rank. Tiningnan agad namin. Ako, sinerge ko nung sa, dun sa kwarto. Ito, kita ko yung laban. Si coach kasi, lahat ng laban siguro ng kalaban ko, pinag-aralan niya. Pati kumain kami, naka-play yung yung laro ng kalaban, and then, ilang days yun. So, sabi ni Coach, Tol, tingnan mo muna. Sa pagtingin ko, sabi ko, okay, kuha mo na, parang gano'n. Kasi inaral ko din. And, yun nga sir, pagdating sa sa training namin, yung nangyari na pagtumba niya, yung ginamit namin na suntok or style is inaral talaga namin. Walang walang alam mo yung kusa lang. Inaral namin, naging muscle memory ko na. Pati pagtulog ko minsan napasuntok ako ng Kasi laging lagi kong iniisip niyang suntok, kung anong gagawin. So, siguro kung hindi kami mabilis nag-adjust sa time na yon, kung nakapokus kami doon sa yung characteristic namin kung gano'n nag-focus kami sa nangyari, hindi
hindi kami nag-move na ito na yung kalaban, mahirapan din kami. So, yun yung lagi kong nilagay na may mga changes talaga sa buhay, lalo na bilang atleta, dapat mabilis ka, dapat flexible ka, and universal ka. I-apply mo din yan na-apply ko po yan, na-apply po namin yan. And siyempre, sa pag-uusap namin ni Coach, pagsabi ko, hindi, nandito na tayo Coach, kahit sino, labanan natin. Eh, sabi niya, sige, ikaw naman laban, siguro, tayong dalawa eh. So, yun nga, nagtitiwala yung Coach sa akin, siyempre ako din, parang kaming dalawa eh, nagtitiwala sa akin, nagtitiwala ako sa kanya. So, dapat talaga, ang relasyon ng coach at saka boxer maganda. Kasi kung siya nagtitiwala, ang lakas ng confidence ni coach, tapos ako naman, eh, hindi naman. So, hindi din namin ma-overcome yung gagawin namin dun sa taas ng ring. So, dapat pareho kami. Unity, together kami, aangat. Lalo na sa laban and training. Thank you, sir. Thank you. Coach, question lang. Sa tingin mo ba mas napadali o mas nahirapan si Charlie nung pinalitan yung kalaban? Parang naging mas madali ba na, mas sisiw to, gano'n? Hindi naman. Lahat naman ng kalaban ni Charlie binibigay sa amin, tinuturing namin magaling para mas gagalingan pa namin. So, nung nakita ko yung paano gumalaw, paano diskarte ng kalaban, nakita ko agad kung paano gagawin namin doon sa laban. So yung tatlong talo ng kalaban is lagi siyang natatalo sa early round. Yung tatlong laban niya natatalo sa early round. So yun nung ginawa namin ni Charlie, kailangan namin early round dapat makuha na namin. Nagawa talaga ni Charlie kasi siyempre siya yung lumalaban. Nasusunod din ni Charlie yung mga instruction ko na binibigay. Saka nangyari talaga yung knockout na gagawin namin. May tanong po ako kay Charlie. Si Lim Faang po ito ng Bulgar. Charlie, bilang isang bihasang boxer na, no? Tapos undefeated. Paano i-describe yung laban mo sa mga mandatory challenges sa mga world title fight? Ano ba yung mga impact na kailangan doon? Yun nga po, kapag umabot ka na sa mandatory na fight is, we know na yung mga boxing hero dyan is magagaling na. So, ano na yan, piling-pili na po yan at talagang kapag lumaban ka dyan, dapat full tank ka, dapat kompleto ka ng gear at training. So, as a boxer, dapat kami naman, yun yung malaking responsibilidad namin ng team, ng coach, na dapat ready kami always, na parang may magasin na yung baril, at saka may bala na, nakakasa na, para pag anytime, dito na ipotok. Malabit. Alright, so if there are no more questions, let's formally wrap up our Q&A.